Ito po ang dapat nating iwasan, aralin, at huwag magkaagad-agad paniniwalaan. Ito pong kumakalat ngayon na artificial intelligence or tinatawag na AI na kumakalat. Ang purpose po nito ay talagang manira, manlinlang, mambudol o manggulo sa kaisipan ng taong bayan at lahat ng kinaukulan. Kasi pag sinabing AI, yan ay gawa-gawa lang. Hindi yan totoo. AI na video, AI na picture, at AI na balita. Na yan ay mapanira sa gobyerno, mapanira ng personal sa mga taong gustong siraan, at mapanlinlang at mambudol sa mga taong para maniwala na merong ganito, ganon, hindi naman totoo. In other words, yan po'y gawa-gawa lang na kung sino, walang pinanguhugutan, walang detalye, pure na panlilinlang at paninira. Kaya iwasan natin. Ang nakakabahala dito mga kaibigan, hindi ho natin kasi malaman kung alin ang totoo at hindi. Okay? Dahil ang mga video, picture at news ay ginagaya nitong gumagawa ng AI na istorya. Okay? Siguro sa traditional media at yung lehitimo mga vlogger na naninindigan at humaharap, hindi nagtatago sa likod ng camera, hindi nagtatago ng identity, pwede natin paniwalaan. Pero yung mga nagtatago at hindi nagpapakilala ng tunay na kanilang mukha, pagkatao, baka yan ang pagdudahan na AI. Delikado yan. Kasi kung matino ka, hindi mo gagawin yung AI video, picture at news. Kasi yan ay may pananagutan. Yan ay fake news. Yan ay pagsabotahe. Yan ay disinformation. Lahat ng kasamaan, ang AI ay masama. Kaya ito'y dapat huwag tularan. Nagiging controversial ito matapos nga po lumabas yung AI video na di umano isang estudyante ang nagsasalita na pumapabor sa impeachment. Ibig sabihin, tumututol sa impeachment laban kay Sara Duterte at kung ano-ano mga sinasabi. Na fake na estudyante, fake yung background na eskwelahan, fake din yung background na hindi naman Pilipino. Pero ang masakit ay ipinost pa, isinare pa ng ilang politiko na nabanggit niya at na-identify ay si Bato de la Rosa, senador. At di umano ay si Baste ng Davao City. Kita niyo yan. Siyempre, yung mga followers nila, dahil ipinost nila, baka naniwala, ay fake nga. Kaya meron pong pananagutan. Ang masaklap nito, parang ang dating ng paliwanag pa nitong si Bato, parang wala doon siyang pananagutan doon. Dahil isinare lang niya. Abay, hindi po. Ang mag-share, gumawa ng fake news, o alam mong mali, pinoforward mo, kasama kang nanlilinlang. Nambubudol sa kaalaman ng tao, nang i-influensya sa kaalaman ng tao, kaisipan ng tao. Pananagutan yun. Responsibility and accountability ng government public official o public official at ng mga pribadong mamamayan. So marami nagtatanong, Sir Mike, paano ba ito malalaman? Ako mahirap sagutin kasi nga ho, yung style, akala mo totoo. Akala mo pinanguhugutan. Kaya ganito na lang, pag hindi nyo kilala ang nagsasalita, magduda na kayo. Di ba? Yung nagsasalitang ayaw magpakilala, magpakita ng mukha at ayaw sabihin kung sino siya at ano ang kanyang layunin, yan ang pagdudahan natin. Baka AI yan, baka gawa-gawa lang. Yung mga lumalantad, inilalantad ang kanilang pagkatao, pagkakakilanlan, na katulad ng ginagawa ko. Hindi po ako nagtatago sa likod ng camera. 24/7 nakikita nyo ang aking mukha dito sa aking mga channel. Hindi ako, bihira akong gumamit ng mga picture ng ibang tao. Pasintabi na po yan ang style ng aking vlogging, ang aking pagbahatid ng impormasyon. Hindi ako katulad ng iba na napakaraming burloloy, napakaraming mga picture at mukha sa kailang mga channel na kung sino-sino na hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Okay? Ako hindi po. Yung mukha ko nakalantad, pinaninindigan ko, sinasabi ko, tinatalakay ko ang lahat ng isyo na aking nababalitaan at pinaparating ko ang aking opinion at interpretation sa mga isyo.
Radyo o TV, social media, hindi po ako nagtatago. Sa radyo, nagpapakilala ko. Sa TV, nakikita niyo ako. At dito sa aking social media. So, hindi po ako naniniwala at hindi ako gumagamit ng mga AI, video, picture at balita. Kasi yan nga po ay mali, mapanirang galaw at walang katotohanan. Okay? Hindi ko sinasabi ng lahat ng nagtatago ng kanilang identity sa social media ay baka AI. Kasi sa traditional media, walang magtatago. Lahat yan lalantad tunay na pangalan at saka po kanilang mukha sa telebisyon. Yung sa social media at galawan ngayon na napakalakas ng social media sa buong mundo, dyan po nakakalusot ang AI na mga video at picture. Kaya ingat po kayo. Mahirap mong masabing peke o hindi kasi yung iba seryosong sinasabi pero yung pala ay nangopya lang. Yung pala ay wala naman talagang tunay na pinamumuhugutan o pinanggagalingan ng impormasyon. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, iba pa rin po yung traditional media. Mayroong pinanghuhugutan, may basehan. Sa social media may ganun din. Kaya naman po ako sinasabi ko to kasi parehas ako nandyan. Nasa social media tayo, itong aking mga channel, at nasa traditional media rin ako dahil nasa television, nasa radyo, at kung ano pa kung ating ginagamit araw-araw na paghahatid ng impormasyon. Ayun, okay? Para lang may idea kayo. Ingat po, mapanira sa buhay, pamilya, sa gobyerno, at kahit kanino ang artificial intelligence o artificial na mga video at picture. Naku, malala ito. Ito'y nagiging problema na rin sa ibang bansa. Pero tayo dito sa Pilipinas, madali kasing mapaniwala. Madali kayong lukuhin at nagpapaluko pa yung iba, nagpapagamit pa yung iba. Kaya ingat po kayo. Sa ibang bansa ho, nakokontrol yan eh. At kinakasuhan ang gumagawa nito dahil pagsabotahe yan. Dito sa atin po kasi yung iba pinagmamalaki pa. Isinesir pa nga eh. Tapos sasabihin wala silang pananagutan. So ibang-iba. Mas nakakalungkot, baka maraming Pilipino ang naging biktima na mabibiktima pa kung hindi kayo magiging maingat. Kaya nga yan ang layunin kung bakit ko ginawang topic ito. Maging bahagi ako at ang aking channel na ito para sa inyong impormasyon sa buong mundo na kapwa ko Pilipino na dapat yung mga ganitong warning, ganitong impormasyon, kayo ay kusang makakagalaw para alamin kung ano ang totoo bago maniwala sa kanilang sinasabi. Kaya yun ang isang sampul ko. Kung walang identity o nagtatago ng kanilang pagkatao, pagdudahan nyo, baka yan ang gumagawa ng ganong AI video at picture. Di ba? Please like, share ng ating mga video, subscribe and follow kung hindi pa dito sa MA Pinoy TV at yung isang channel natin, Mike Abe Opinions.